105.3 Radyo Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:34 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Maghahatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben R. Canoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera! Kuskus, Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Friday, araw na po ng Biyernes, ika-21 na po sa buwan ng Pebrero 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao at iba pang bahagi ng Central Mindanao. Ihahatid po namin ang live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sabayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable at live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po ang inyong tagapagbalita, Jasper Acosta. At narito na ang ating mga balita sa Bandera News Primetime Edition. Nakatakda na pong magsagawa ng moon sighting activity sa February 28, araw ng Biyernes. Ang Bangsamoro Darul Ifta, ito po ay para sa paparating na buwan ng Ramadan na mga mananampalataya sa relihiyong Islam. Pangunahan ni Bangsamoro Mufti Sheikh Abdul Rauf Gialani ang moon sighting activity kung saan nasa mahigit sa 7 mga lugar at 7 teams o grupo mula sa Bangsamoro Darul Ifta ang ide-deploy o itatalaga sa iba't ibang mga designated area kung saan isasagawa ang moon sighting activity. At kapag natapos na ang moon sighting ng mga grupo, susunod namang i-aanunsyo ni Bangsamoro Mufti Sheikh Abdul Rauf Gialani ang resulta nito. Ayon kay Mufti Gialani sa panayam ng Bandera News, kapag matanaw o makita ang moon o buwan sa darating na February 28, magsisimula ang Ramadan o fasting o yung pag-aayuno sa Marso 1. At kapag hindi naman matanaw ang moon sa gabing iyon, ay otomatiko na magsisimula ang fasting o pag-aayuno sa 2 ng Marso. Samantala, binigyan din ni Sheikh Gialani na ang diwa o buwan ng Ramadan para sa mga mananampalatayang Islam ay pag-aayuno, pagbibigay at pagkakaisa at pagpapalakas ng pananampalataya. Narito ang kanyang pahayag. Insyaallah ta'ala nasa moon sighting tanon nasa Maumania February 28. February 28. May kamaylay so ulan-ulan sa Namba February 28 na March 1 first Ramadan. Tawag ka sa puasa. Siya sir kita no sa Darul Ifta na madakal sa maya mga team siya adan team sa Parang adan siya sa Timako adan siya sa Lasdan sa Kusyong
Adon siya sa pando sa Tapian. Pan siya sa Ladia, siya sa Utang Kudarat. Na adon pan siya sa magka-meeting kami namag, ad meeting kami namag. Pan siya sa PC Hill. Nam timan. Adon pan sa lako siya mga membro tanubon do sa Sarangani. May tubon sa Hulu, Tawi-Tawi, Basilan, at mga connection tamo at sa Lanao del Norte, mga taga-Padatan, no? Sa Zamboanga, at mga Santa Rosa pagkuha sa siya pa sa Pilipinas, ano pa doon sa Manila, ang mga taga-Padatan noon. May mga taga-Padatan no, pamonsetting, bonsiran do sa Manila. So, langon no, kita no mga bangsa muro, baganggatan namin no sa kapag goma na Ramadan na niya na may sisatan no, tatabangatan no, kakalimuatan no, katubay kakwatan no, kanulimo no Allah Ta'ala. Siya sa kanu kabarudso sa kabagabon sa kabwasa na inshallah Ta'ala na bagilay tano sa ulan-ulan, yaman na sumon sighting tanon sa moment niya February 28. Na di tano bento balipatanan, kagina ruba makajagi po ni limo no Allah Ta'ala siya kanu mga tao bamagayon silang kaysa isa siran. Na nato ba databangatan no, gakalimuatan no, itagak tano so mga galbakan di kalinyan no Allah Ta'ala. Labi-labi din sa kanunya ba Ramadan. Pamakutan tano so kapangalimuan tano kanu mga tao, mga miskinan, mga malubay, kagina padinan sa pinakamapya agalbak apidaw Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mal ba'da al-iman billah sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Pinakamapya agalbakan ti Nabi adun makapya sa ginawa ng manggalbakan ka maka batad sa kanu pamusungan o tao muslim mana so masolbang ka so problema nin makapakanan kas kanin kabayaran kas utangin upama apyan daw din lo adun pamakanan problema nin masolbang ka bento ba na tuwe pinakamapyan to ang mga galbakan siya sa kanu pamakutan sa kanu niya ba kapag goma na Ramadanan niya. Sheikh Abdul Rauf Gialani sa panayam po ng Bandera News kahapon na kung saan na formal na hong inanunsyo nito na ang moon sighting activity ay magaganap po sa February 28 at dito na ho malalaman kung kailan magsisimula ang fasting o pag-aayuno ng mga mananampalataya sa reliyong Islam kapag matanaw ang buwan o ang moon sa darating na February 28, automatiko kinabukasan. Ang fasting ay magsisimula sa Marso 1 at kapag hindi naman matanaw ang moon sa gabing iyon, automatiko na magsisimula sa March 2 ang fasting. So yan po ang announcement mula po kay Bangsamoro Mufti Sheikh Abdul Rauf Gialani sa panayam ng Bandera News. Samantala, nagpalabas na po ng memorandum ang Land Transportation Office National na kumikilala sa lahat ng driver's license, pag-renew o ng rehistro ng motor vehicle at sari-saring transaksyon na pinoproseso ng Bangsamoro Land Transportation Office o ng BLTO. Tinitiyak ng pagkilalang ito na ang mga dokumentong ini-issue ng BLTO ay may parehong bisa tulad ng mula sa mga tanggapan ng LTO sa buong bansa. Sa pagkilalang ito, ang mga residente ng Bangsamoro ay maaari ng ngayong gumamit ng mga lisensya at pagpaparehistro na ibinigay ng BLTO na walang issue sa anumang lugar sa bansa. Ang MOTC officials, legal team at staff mula sa BLTO ay kinikilala rin sa kanilang pagsisikap na matiyak na tagumpay ito. Ang milestone na ito ay naging posible sa pamamagitan ng pamumuno ni Minister Attorney Paisalin Tago at BLTO Regional Director Engineer Razul Gayak na nagtatrabaho upang matiyak na ang mga lisensya at pagpaparehistro na ini-issue ng Bangsamoro BLTO ay nakakatugon sa mga pambansang pamantayan. At patuloy sa ating mga balita, wala nang buhay at tinanggalan pa ng ulo ang isang indigenous people member o katutubo nang matagpuan ito sa bahagi ng Barangay Limpongo at Barangay Tuayan Mother sa Dato Hofer Ampatuan sa Maguindanao del Sur. Kahapon po yan anyong araw ng Miyerkules February 19.
Ang biktima ay kinilalang si Fernando Promboy, isang katutubong Tiduray at umano'y pinsan ng nauna ng pinaslang na si Juanito Promboy na IPMR sa naturang bayan o Indigenous People Mandatory Representative sa naturang lugar. Nauna nang naiulat na nawawala si Promboy noong ika-17 ng Pebrero at natagpuan ito 2 araw makalipas ang kanyang pagkawala na nakatali ang kamay at pinugutan. Ayon sa report, sinabi ng mga kamag-anak nito nang tumungo ang biktima sa bundok sa bahagi ng Upper Bagurot upang maghunting ng mga alagang hayop. Mariing kinondena ng IP community ang brutal na sinapit ng biktima at nananawagan ng hustisya sa pagkamatay nito. Samantala, itong serye ng pagpatay, serye ng pamamaril sa Maguindanao at Cotabato City, ikinalulungkot ni BTA Member of the Parliament Michael Mintimbang pagkakaisa at pag-uusap ng mga lider, isa sa mga mabisang solusyon dito ho sa mga naitalang karahasan. Ayon kay MP Mike, dapat nang matigil itong serye ng mga nagaganap na mga pamamaril hindi lamang sa Cotabato City maging sa Maguindanao kung saan nagdulot nga ito ng takot sa ilan sa mga residente. Ikinalulungkot nito na sunod-sunod yung mga insidente ng pamamaril na tila may kaugnayan sa rido o may kaugnayan man sa politika o personal ang dahilan. Kinakailangan anya na maresolba ito sa lalong madaling panahon. At narito ang pahayag ng opisyal. Pati ako nalulungkot sa itong nangyayari dito sa atin, sa probinsya, pati dito sa Cotabato City. So, noong panahon ko na ako ay chairman ng Peace and Reconciliation, ay hindi naman ganito yung nangyayari. So, noong panahon namin, bilang chairman ng Maguindanao Peace and Reconciliation sa buong lalawigan, alam mo sa CCH, sa record ng CCH, so ang old redo sa Maguindanao is 38. So ang naresolba namin noon ay 42 na redo. So yun ay dahil sa pagkakaisa at pag-usap-usap. Alam mo sa pag-resolve sa redo na yan, kaya hindi naman pwede ng isang tao lang yan. So dapat meron yan grupo. So ang grupo namin noon, una-una po, yung CCH at saka ADJAG. CCH ng MILF, ADJAG ng MILF, pati sa gobyerno. So, nandiyan ang MILF, nandiyan ang military, nandiyan ang police, nandiyan ang justice, nandiyan ang LGU, nandiyan ang religious sector, nandiyan ang stakeholders, lahat nandiyan. So, lahat kami, pag nagkaroon ng mga ganyan, riro-riro na yan, meron kaming quick response yan sa mga munisipyo. So, yung quick response yan, pag magkaroon ng mga riro-riro na yan, so una-una sila magdawag sa merong kaming tinatawag na doon magsumbong yung na yun. So napakaganda yung So ngayon marami ng patayan ngayon dahil sa politika. Ito politics ito. So ang pinaka maganda dito para ma-resolve ito, gamitan ng kamay na bakal. Ano ba yung kamay na bakal? Nandiyan ng military, nandiyan ang MILF, nandiyan ang MNLF, nandiyan ang police, nandiyan ang LGU, nandiyan ang religious sector. Mag-usap-usap yan para pag-usapan kung ano ang solusyon na pwede natin gawin para masugbo itong karahasan dito sa mga lugar natin. So dapat ganun.
So ngayon, maubos na itong mga lalaki na mamatay, marami nang mabalo na mga babae. So paano ang gawin natin? Timbang na may kaugnayan dito sa naitatala na mga insidente ng pamamaril sa Maguindanao at maging sa Cotabato City, kung saan ikinalulungkot nito ay kinakailangan na anya ng interbensyon ng lahat ng iba't ibang stakeholders nang sa ganun ay maresolba kung meron bang hindi pagkakaunawaan, kung ano ba yung posibleng dahilan nito, nang sa ganun ay matigil na itong mga nakakalungkot na mga karasang ito. So yan ang kanyang pahayag hinggil dito sa mga series of shooting incident na naitala dito sa ating lugar. Samantala, kilala na Moro vlogger na si Orlan o mas kilala bilang si Queen Tabarang ay pumano na. Kilala si Queen Tabarang bilang isang masayahing tao sa mga content nito sa pagbablog, nakakatawa at isang comedian vlogger. Matandaan na nitong mga nakalipas na araw ay naisugod sa ospital ang vlogger dahil sa sinasabi nitong karamdaman na severe pneumonia. Samantala, magpapatupad naman ng money ban checkpoint ang Commission on Elections bilang bahagi ng kampanya ng COMELEC laban sa vote buying sa darating na halalan. Sa panayam ng Bandera News kay Maguindanao Provincial Election Supervisor Attorney Muhammad Nabil Mutia, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng pera na hihigit o lalampas sa 500,000 pesos o 500,000 piso 2 araw bago ang eleksyon upang mag-iwasan at maiwasan itong sinasabi na vote buying o vote selling. Dagdag pa riyan, ipinag-utos na rin ng Commission on Elections ang total ban sa pamahagi ng ayuda mula sa gobyerno kabilang ng tupad, AKAP, AX at 4Ps. At 10 araw bago ang halalan, layon nitong pigilan ng vote buying kung saan ang sinumang lalabag ay itinuturing ng umaabuso sa pondo ng gobyerno. Ituturing daw na vote buying o vote selling ang mga paglabag sa resolusyon o abuse of state resources. Narito si Maguindanao Provincial Election Supervisor Muhammad Nabil Mutia hinggil sa money ban checkpoint. 2 days before election, i-implement natin yung money ban. Kung saan ang mga COMELEC checkpoint, isasama nila sa focus nila, hindi lang yung gun ban, no? Pati yung pagdadala ng 500,000, exceeding 500,000, na mayroong kasamang mga parapernalyas. Halimbawa, sample ballot. So, pinapaalalahanan mo. Hindi lang po mga kandidato ito, ha? Pati po yung mga lahat sa ating mamamayan dito sa Maguindanao del Norte na bawal po magdala ng 500,000 pataas na may kasamang tawag dito election paraphernalias or mga sample ballots during the 2-day money ban. So maliban po sa money ban checkpoint, pagtatalaga ng higit sa 2 poll watcher, pagpapabarya ng pera sa mga small denomination at job hiring sa panahon ng kampanya at halalan. Ilan din yan sa mga acts of vote buying na ipinagbabawal din ng Commission on Elections. Ito ang binigyang diin ni Maguindanao Provincial Election Supervisor Attorney Muhammad Nabil Mutia. Ilan lamang yan sa mahigpit na mga babantayan ng COMELEC sa panahon ng kampanya. Narito ang kanyang pahayag. Dati, unlimited yung watchers natin. So, pag watchers kasi, binabayaran mo, di ba? So, minsan nagiging indirect yun na circumvention of the law. So, ngayon, bawal na po yung susobra ng 2. So, maximum of 2 watchers per precinct who will serve alternately during the election. So, yung exceeding 2, so, halimbawa, 3 o mas marami pa, that is already a form of vote buying. Kasi hindi naman po kailangan ng ganong karami. So, sabi ko nga, binabayaran kasi yung mga watchers natin.
So, pag hindi natin nilimitahan yan, baka ang labas ay buong bayan na yung watchers mo. So, lahat mo na nabayaran. So, na-circumvent mo yung batas na nagbabawal ng vote buying and vote selling. Pati rin po pala yung pagpapabarya, halimbawa, yung 1,000 i-exchange mo siya into smaller denomination, 200, 100, 50, 20. Bawal din po yun during the 5 days before election. So, pag ganun po, 20,000 ang minimum, no? So 20,000 pataas, pag pinabarya mo po ng 200, 100, ganyan, it is an act, presumed act of vote buying and vote selling. Kasi ang kinatatakutan ng COMELEC is baka yun ay papamigay natin. Pati po yung pag-hire ng unusually numerous job orders ngayong papalapit na election, it is actually prohibited also. Ano kung may nakita kayo ng malaking pila, mahabang pila? Yeah, pati yan po. May mga pulong-pulong na mahaba ang pila, attorney. Paano yun? Yan po, pati yan. Yung pag may mahabang pila, tapos may namimigay ng groceries, pera, or tawag dito, yung mga discount cards, health cards, bawal po yun. Kasi pag nakita ng COMELEC na gano'n, or may nakita, ma-report sa atin, we will act on it. Lalo na pag may naka-display kasi na pangalan or picture ng isang kandidato or partido during the yung may mahabang pila, yun talaga, presumed act of vote buying din yun. Not less than 1 year of imprisonment, but not exceeding 6 years of imprisonment. Then, Kung disqualified din yung mga kandidato natin na makikita na kung kandidato ka, kulong and disqualification. Ang ginawa ng COMELEC is whole nation approach. Para puksain itong vote buying and vote selling. So, nanawagan po tayo sa ating sa lahat ng mga butante, no, na maging mas vigilant, no, para matigil itong vote buying at vote selling. Tayo naman dito sa ating opisina, tanggapan, tayo ng kontrabigay complaint center. Ito ang aking opisina, ang ginawa nating complaint center. So, kung may mga reklamo po tayo, na may nakikita tayo or may nawi-witness tayo na nangyayaring ganun or nangyayaring ganong mga acts na nagko-constitute ng vote buying and vote selling, pwede kayo mag-report dito and diretso naman na ating actionan yan kasi kasama rin sa committee ng kontrabigay dito sa ating probinsya ang NBI, ang ating kapulisan, ang Army, ang ating pati ang ating mga DSWD, Provincial Prosecutor, Civil Service. Yan po kasi lahat isinama natin yung mga ahensya na pwedeng makatulong sa atin. Limbawa, ang DSWD kung para at least ma-disseminate din nila na bawal itong ganito. So, sa civil service naman, para ma-inform nila yung ating mga sa gobyerno, mga empleyado at official sa gobyerno na bawal makilahok ng ganyan. And kung may mag-complain, we can verify from the civil service if this person is indeed a civil service official or employee. So, nakakatulong sila sa pag-implement nito. Ng Maguindanao, ito may kaugnayan sa money ban checkpoint at itong acts of vote buying kung saan pinaalahanan ang lahat na iwasan yung pagdadala ng higit sa 500,000 pesos na pera 2 araw bago eleksyon at bawal din po yung pamamahagi ng ayuda 10 araw bago ang halalan itong tupad, akap, AX at porpis dahil may tuturing ito na vote buying ayon sa Commission on Elections. At dagdag sa ating mga balita sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang tinatawag na mas pinalakas na kampanya kontra loose firearms ng 6th Infantry Campilan Division kung saan nasa 20 na mga matataas na kalibre ng armas
ang isinuko ng mga residente, itinurn over sa lokal na pamahalaan at i-turn over ito ngayon sa 601st Infantry Brigade sa pamumuno ng kanilang brigade commander na si Army Colonel Edgar Cato. Ito po ay may kaugnayan sa tinatawag na Small Arms and Light Weapons Management Program nang sa ganon ay masugpo itong paglipanan ng mga loose firearms. Lalo pat paparating na ang panahon ng halalan. Nasa campaign period na tayo at nang sa ganon itong mga baril na ito ay hindi magamit sa mga karahasan. Nasa linya ang ating correspondent sa ground, Shahani Abdul Rashid, dahil isa siya sa mga nakadalo sa programa sa umagang ito upang i-witness itong pag-turnover ng mga matataas na kalibre ng armas. Yani, kamusta yung mga kaganapan dyan sa lugar? Nagsimula na ba yung programa? Nagsimula na ba yung programa dyan sa 601st Brigade kung saan 20 na mga loose firearms ang itinurn over sa militar? Go ahead. Yani. So hindi pa available yung kanyang linya Rick, hindi pa stable yung linya. Balikan natin dahil naka-standby na no, kanina. Pero nang sa ganun kayo i-start na yung programa. Yani, kamusta yung kaganapan dyan sa 601st Brigade kung saan ginaganap ngayon itong Small Arms and Light Weapons Program? Go ahead. Yes, Sir Just. Magandang umaga, no? Tama po kayo, 20 na matataas na kalibre ng armas o M14 rifles ang itinurn over ng lokal na pamahalaan ng Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur sa tanggapan ng 601st Infantry Brigade nitong araw ng Biyernes, February 20. Ginanap ang naturang o Abdullah Sangki kung saan ang loose firearms turnover na ito ay bahagi ng Small Arms and Light Weapon Management Program ng gobyerno na layuning mabawasan ang paglipanan ng loose firearms sa komunidad. Mismong si Dato Abdullah Sangki Mayor Suharto Alwali Mangudadato ang nagpresenta at nag-turnover ng 20 armas kay 601st Brigade Commander Colonel Edgar Cato. Ang mga itinurn over ng mga armas ay mula sa mga constituent ng Dato Abdullah Sangki na voluntaryong isinuko sa otoridad. Sinaksihan din ito, Sir Just, ng mga barangay kapitan ng Dato Abdullah Sangki, katuwang ang PNP at ilang mga opisyal ng militar, kung saan bahagi ito nagpapatupad o pagpapatupad ng Annex on Normalization ng napagkasunduan ng GPH-MILF upang masugpo ang pagkalat o paglipanan ng mga baril sa komunidad na isa ring malaking dahilan ng karahasan sa iba't ibang lugar. So, after na maisuko itong mga baril, meron bang kapalit ito na livelihood program? Yani, meron bang mga naka-standby dyan na mga cash assistance man or relief packs of livelihood na ibibigay doon sa mga nag-surrender ng baril? Yes, Sir Just. Tama po kayo. Pero sa ngayon, wala pa pong matatang livelihood assistance yung mga residente na sumuko ng mga baril. Ngunit isa sa ilalim po muna sa documentation itong mga baril. Makalipas ang ilang buwan ay matatanggap na po ng mga residente na sumuko ng baril ang kanilang livelihood assistance. Okay, so yun. Thank you very much. Yan si Shahani Abdul Rashid. Nandyan po sa program ngayon na ginaganap ongoing 601st Brigade, itong Small Arms and Light Weapons Management Program kung saan mga matataas na kalibre ng armas itong isinuko ng mga residente dyan sa bayan ng Dato Abdullah Sangki. Maraming salamat, Yani Abdul Rashid. So, ganap na pong 9:03 ng umaga. Saka lang po natin mga reporters, cameraman at technical side Wiki Madamba, ako po yung tagapagbalita, Jasper Acosta, na nag-iwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. Bandera News FM. Basta radyo, ibandera mo. Basta balita, basta musika, basta public service. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. 105.3 Basta radyo, ibandera mo. Once upon a time, in 1999, we were alright but not fine, facing challenges that boggled the mind. Cable operators, too small to fight, big power and might, our life was hand
was coming to survive, we had to strive. Twas a Congress bill they fashioned out to kill the cable MSMPs in the urban and the rural country, but they did not succeed in this unholy scheme. Survival was the will of God to fulfill our destiny. Victor was born so that we will unite. To live is our chance, not only for ourselves but for the ones we serve. Information, education, entertainment through cable and internet for the citizens of the Philippines and planet Earth. Forward, picked up, grow, and help build a nation. Connectivity through the internet, yes, this is what the people need. It's time for creating hope for a better tomorrow, and realize the dream of progress and lasting happiness. Victor was born so that we will unite. To live is our chance, not only for ourselves but for the ones we serve. Information, education, entertainment through cable and internet for the citizens of the Philippines and planet Earth. Victor was born so that we will unite. To live is our chance, not only for ourselves but